At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 20, simula mga talata 11 hanggang sa susunod na mga talata. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanila mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang buhay at makapangyarihan Diyos. Sa kanyang lahat ng kapurihan sa araw na to at kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay ba ang Diyos? Naniniwala ba kayong buhay ang Diyos? Kung siya ay buhay, tiyak ng ating mga kahilingan ay maririnig niya. Tiyak ng ating mga kahilingan ay maipagkakalob niya sa atin. Tulad nung isang linggo, ang isa sa mensahe po ng Diyos, natatandaan niyo pa ba? Basta maganda yun eh. Ang sabi nga po roon, anumang hilingin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus ay gagawin niya. Amen? Gagawin niya sapagkat buhay ang Diyos na nangangako na gagawa po ng lahat ng ating kahilingan. Amen? At sa umaga po na ito mga kapatid, dito po sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, ang ating Panginoong Hesukristo nung sandali na yan ay kinatagpo po yung kanyang mga alagad. Kinatagpo yung kanyang mga alagad na kung saan po ay, nung sandali na yan, sila ay nasa isang silid, nagkakatipon sa isang silid, at punong-puno ng takot nung mga sandali pong iyon, at yung bahay na kanilang pinagtitipunan ay nakasarado. Saradong-sarado, yung bahay na kanilang pinagtitipunan. Subalit, sa kabila na sarado yung bahay na kanilang pinagtitipunan, ang Panginoong Hesus ay lumagos. Amen? Lumagos po doon ang Panginoong Hesus sa bahay na kanilang pinagtitipunan para lang katagpuin ang mga alagad na ito. Nanais ng ating Panginoong Kristo sapagkat yung mga alagad ng sandali na yan ay pinagaharian ng takot, pinagaharian ng lungkot, at nung sandali na yan ay sila po ay nawawala na ng pag-asa. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita po sa kanila para po na yung takot na kanilang nararanasan ay pawiin. Pawiin iyon sa puso po nila. Kayo ho ba merong kinakatakutan? Ano mang problema na inyong kinakatakutan, huwag ho kayong mag-alala. May Diyos na buhay na tutulong sa iyo. Amen. Tumagos ang Panginoon doon para katagpuin ang kanyang mga alagad dahil sa kalungkutan na kanila ring nararanasan dahil namatay nga ang Panginoong Hesukristo. Yung Panginoon o ang inaasahan nilang maging hari ay namatay, kaya puno rin sila ng kalungkutan. Pangalawa po, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa bayang Israel. Ibig sabihin, ang pag-asa nila para ang bayang ito ay makalaya sa pagkaalipin na kanilang nararanasan nung panahon pong iyan ay nakatuon lamang kay Jesus. Subalit nung namatay ang Panginoong Hesukristo, yung pag-asang natatanaw nila sa Panginoong Hesus ay kasamang namatay. Amen. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay muling nagpakita po sa kanila para nabuhayin ang pag-asang iyon. Amen?
Mabuhay muli sa puso nila ang pag-asa pong iyon. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tumagos ang Panginoong Jesus. Tumagos siya doon sa dingding Nakapinit pero tagos ang Panginoong Jesus para lang makatagpo yung mga alagad niya. Ibig sabihin walang pwedeng humarang sa Panginoong Jesus. Amen? Para maabot ka. At maiabot sa iyo ang anumang kailangan mong tulong. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Minsan, meron tayong mga sinasabi na tago sa puso. Amen? Itong maganda po Nawa ang Panginoong Jesus, nung oras na yan, hindi lang tumago sa dingding, sana tumago sa puso. Amen? Di po ba? Minsan may sinasabi tayong tago sa puso. Pero alam niyo po, may isang lingkod ng Diyos na patay na sa Eliseo. Nung sa Eliseo po ay nakalibing na, merong isang batang ililibing, at dahil po yung mga naglilibing ay nagmamadali dahil nandiyan na yung kanilang kaaway, yung ililibing ay nailagay doon sa libingan ni Eliseo. Nasagi yung buto ni Eliseo. Nung masagi yung buto ni Eliseo, nabuhay yung bata Nabuhay yung patay. May puso pa ba yung patay? Wala na. Kalansay na lang buto. Pero yung anointing ng Diyos, tago sa buto. Amen. Yung presensya ng Diyos, nararamdaman doon sa buto na siyang bumuhay doon sa bata pong iyon. Amen. Minsan mga kapatid, ang Diyos ay nasa isipan lang ng tao kaya hindi maramdaman ng tao. Amen. Minsan ang Diyos ay nasa pandinig lang ng tao kaya hindi maramdaman at maranasan ng tao ang pagkilos po ng Diyos. Pero kapag ang Diyos ay tumagos sa puso po natin, mararamdaman mo, madadama mo, ang ating Diyos ay buhay. Amen. Mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Mararanasan mo ang katapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesus. Tagos sa puso. Amen. Tumagos na ba siya sa puso natin? Nakapasok na ba siya? Kapag ang Panginoong Jesus ay nakapasok sa puso po natin, mabubuo ang paniniwala mo na siya ang nakakaalam ng lahat ng makakabuti para sa iyo. At anumang nangyayari sa buhay mo, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, isa lang ang iisipin mo. Ang lahat ng ito ay may magandang layunin ang Diyos sa buhay ko. Amen? Ang lahat na ito, alam ito ng Diyos at ang Diyos ay may magandang layunin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa buhay po ni Job, alam po natin si Job ay ipinagmamalaki po ng Diyos. Na ang sabi si Job ay walang katulad. Amen. Isang araw, si Satanas ay hiniling kay Yahweh na subukin niya si Job, pakialaman niya si Job, pakialaman niya ang buhay ni Job, at pinayagan naman siya ni Yahweh. Alam po natin na hindi po biro ang ginawa po ni Satanas sa buhay ni Job. Amen? Kung pagdating sa mabigat na pagsubok, alam natin hindi pa natin maaari nararanasan yung naranasan ni Job, na sa loob ng isang araw halos nawala ang lahat sa buhay niya. Alam po ni Yahweh kung anong gagawin ni Satanas, pero tingnan niyo po bakit niya pinayagan. Bakit niya pinayagan na gawin iyon sa buhay ni Job? Kasi panatag po si Yahweh na hindi kayang alisin ni Satanas ang Diyos na ito sa puso ni Job. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pinayagan niya iyan dahil alam po ni Yahweh kung gaano po iniingatan ni Job sa puso niya
ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Tago sa puso na pagkilala sa Diyos. Amen. Kaya, nung ang si Job ay dumadanas ng pagsubok, ibinalita sa kanya ang lahat na nangyari na hindi maganda sa buhay niya, na lahat ng kanyang kayamanan ay nawala, hanggang yung kanyang mga anak, ibinalita na lahat ng kanyang anak nung araw na yan ay namatay. Anong ginawa ni Job? Nagpuri sa Diyos. Amen. Nagpuri po sa Diyos. Kung ang Diyos nung sandali na yan, dahil sa balitang tinanggap ni Job, ay nawala sa puso ni Job, nung oras na yan, hindi papuri ang gagawin ni Job sa ating Diyos. Amen. Maari mapuno siya ng kalungkutan, maari mapuno siya ng takot, mapuno siya ng kabalisahan, pag-aalala nung oras na yan. Pero mga kapatid, ang lahat na nangyari at nabalitaan ni Job ay hindi po nagawa na kung saan ang Diyos po na ito ay alisin sa puso niya. Kaya sa gitna ng mga pagsubok na yon, walang ibang ginawa si Job kundi magpuri pa rin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po diyan, lumapit po yung asawa ni Job. Sa dami-daming kukunin sa buhay ni Job, bakit hindi pa nakasama to na alam po natin ay dumating yung punto na si Job po ay may sakit na, dinidilaan na lang ng aso, buti pa yung aso naalala si Job, pero yung asawa niya hindi maalala. Amen? Yung aso po dinidilaan si Job na kung saan, alam po natin kapag ang aso may sugat, dinidilaan yung sugat niya para gamutin. Ginagamot ng aso si Job, pero nung oras na yan, yung asawa ni Job, inuusig siya. Sinisira ang Diyos sa buhay ni Job. Amen? Sinisiraan si Yahweh kay Job para nung sandali na yan, ang Diyos po na ito ay wag na pong ingatan ni Job sa kanyang puso. Pero anong sabi po ni Job? Sabi niya, bakit? Kikilanlin mo ba lamang ang Diyos dahil sa pagpapala? At hindi dahil sa mga pagsubok? Anong ibig ipakita po dito ni Job, mga kapatid? Para kay Job, anumang nangyayari sa buhay niya, ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para po sa kanya. Kaya hindi niya magawa na ang Diyos po na ito ay talikuran sa kanyang buhay. Amen? Ang tanong po, si El Shaddai ba ay tumagos na sa puso nyo? Ba? Kung si El Shaddai ay tumagos na sa puso nyo, kahit anong paninira sa pangalan pong ito, hindi mo to aalisin sa puso mo. Amen. Kahit anong paninira ng asawa ni Job sa Diyos, sa buhay ni Job, hindi nagbago ang pagkilala ni Job sa kanyang Diyos. Hindi nagbago ang pananaw ni Job sa kabutihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kung si El Shaddai ang siyang nasa puso mo, mga kapatid, anumang paninira sa pangalan pong ito, ang pangalang ito, hindi mo hahayaan mawala sa puso mo. Ang pangalan na ito ay mananatiling sasambahin mo, papupurihan mo sa tuwing may pagtitipon ang ating dakilang El Shaddai. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, na nawa gano'n natin kung paano iniingatan ni Job ang Diyos, si Yahweh sa puso niya. Nawa gano'n natin ingatan ang pangalang ito ng Diyos na kung saan nagpakilala po sa atin upang maranasan natin ang kanyang mga pagpapalang pangako. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap kapag tago sa puso. Kapag tumago si Lord sa puso mo, isa lang lagi mong matatanaw kahit sa gitna ng pagsubok, may mabuting gagawin ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. May mga tao, alam natin sa Biblia na matatanawan natin tago sa puso ang pagkilala at pagtanggap sa Diyos sa kanilang buhay. Amen? Maalala niyo po yung babaeng Kananeya na ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu.
na lumapit po siya sa ating Panginoong Jesucristo at ang sabi ng babae po na ito, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pero hindi siya pinapansin ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay patuloy sa kanyang paglalakad, parang walang narinig. Tapos yung babae, ang sabi ng mga alagad ay susunod-sunod sa kanila at nag-iingay. Sa tingin nyo, anong sinisigaw ng babaeng iyon? Ang una pong binanggit dito, ang sigaw niya, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Ito yung una, yung sigaw na sinasabi niya. Subalit hindi siya pinapansin ng Panginoong Jesus. Patuloy ang Panginoon sa kanyang paglakad. Tapos yung babae, ang sabi ng mga alagad, susunod-sunod at nag-iingay. Siguro isa lang ang ingay na ginagawa ng babaeng ito. Ay walang sawang tumawag, Jesus, Panginoon, mahabag ka sa akin. Amen. Na hindi man pinapansin, pero hindi po nagbabago ang kanyang pagtanaw bilang Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi nagbabago ang kanyang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay kapag tumago si Kristo sa puso mo. Amen. Mga kapatid sa ating Hesukristo, hindi ka magsasawa na ang taang pangalang ito ay patuloy kilanling Panginoon sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kinausap ng Panginoon at sinabihan ng Panginoong Jesus, wala kang karapatan sa pagpapalang ito. Amen? Anong ginawa ng babae? Lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, nagpatira pa sa paanan ng Panginoong Jesus, at ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Amen? Tulungan mo ako. Hanggang dumating po ang punto na kung saan, mga kapatid, ang sabi po ng babae na ito sa ating Panginoong Jesucristo, Panginoon, kahit mumulang. Amen. Dahil po yung babae na to, tago sa puso niyang kinikilala si Kristong Panginoon sa buhay niya, umaasa siya na kapag ang Panginoong Jesucristo ang kanyang tinawag at nilapitan at hiningian ng tulong, umaasa siyang ibibigay ni Kristo ang pangangailangan niyang tulong. Amen. Umaasa siya nung sandali na yan, mga kapatid, na kahit gamong mo lang na pagpapala, hindi ipagkakait sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Nananalig ba tayo na sa ating pagparito ngayon sa lugar po nito, mga kapatid, yung inaasahan ng babae pong ito na maipagkakaloob sa kanya ng Panginoong Hesukristo, inaasahan mo rin ba na gagawin sa iyo at ibibigay din sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kung inaasahan mo ito, ang pagparito mo ngayon ay hindi kabiguan sa buhay mo, kundi katugunan sa pangangailangan mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kayo po ba may mga pangangailangan? Taas nga ang kamay ng mga may pangangailangan. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, mahabag ka sa akin. Narinig niya kaya? Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Jesus na umaasa sa babae na kung saan kinikilala siyang Panginoon at bilang Panginoon ng kanyang buhay, hindi siya mabibigo kapag siya'y tumawag sa pangalang ito. Yung inaasahan ng babaeng iyon, ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo. Ang inaasahan mo rin ngayon sa iyong paglapit sa lugar na ito upang lumapit sa trono ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating mahabaging Diyos, ay makakamtan mo. Ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng walang amo, magkakaroon na ng among mabait. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Umaasa siya na hindi maaring, hindi niya makakamtan ang kanyang hinihiling sa kanyang Panginoon na si Jesus. Amen.
Nakita niyo po yung babaeng dinudugo sa Biblia? 12 taong dinudugo. Amen? Ang babae na ito, tingnan po natin yung problema niya. Lumapit siya sa lahat ng manggagamot pero hindi gumaling. Bagkus lumubha yung kanyang karamdaman, maliban sa lumubha yung kanyang karamdaman, naubos pa yung pera niya sa pagpapagamot. Nung maubos yung pera niya sa pagpapagamot, malaking problema yon. Amen? Wala ka ng pampapagamot, malubha na yung karamdaman mo, sa tingin mo, ano pa matatanaw mo sa buhay mo? Di po ba? Sabi ni Brother Jojo nung nakaraan, i-close mo na. Sabi niya doon sa Chinese, close mo. Nagkaintindihan sila. Mga kapatid sa ating Panginoong Hesus ay, pag ganun ang sitwasyon, malamang sa malamang iba nang isipin mo. Baka tatanggapin mo na lang ang pangyayari na kung saan, siguro talagang ganito na, panahon ko na. Amen? Pero yung babae po ay may narinig tungkol kay Jesus. Yung babae po ay merong narinig tungkol kay Jesus. Yung narinig ng babae tungkol kay Jesus, tumago sa puso niya. Narinig niyo po? Yung narinig ng babae tungkol sa Panginoong Hesus, tumago sa puso niya. Yung babae nung tumago sa puso niya, yung narinig niya tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ang babae ay nabuhayan ng pag-asa. Amen. Kapag si Kristo makapasok sa puso natin, mabubuhay ang pag-asa. Mayroon tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Lalo na dito tayo sa Saikong. Amen. May pag-asa lahat ng dumarating dito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Tumagos po iyon. Mahina na, malubha na, pero dahil po tumagos sa kanyang puso ang salita po ng Diyos, nabuhayan ang babae, nagkaroon ng lakas na makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mahina na pero nagkaroon ng lakas. Maraming hadlang sa kanyang paglapit. Nagsisiksikan ang mga tao nung sandali po na yan. Subalit ang babae po na ito, dahil nung oras na yan, tumago sa puso niya yung salita ng Diyos na narinig niya tungkol sa ating Jesucristo. Ang babae po na to, kahit maraming hadlang, kahit siya'y malubat na at nanghihina, nagawa niya pang makarating sa ating Panginoong Jesucristo upang kamtan yung natatanaw niyang pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Upang maabot yung pag-asa pong iyon, mga kapatid. Hindi madaling umakyat mula sa baba papunta rito. Naranasan nyo na ba mula sa baba paakyat dito? Anong nararanasan nyo? Nakakahingal, di ba hinahabol yung inyong hininga? Pero nakarating pa rin kayo dito. Kasi may natatanaw kayong pag-asa. Dito sa taas may pagpapala kayong tatanggapin. Kapag nakarating kayo dito sa dako na kung saan ang Diyos ay ating sasambahin, ang Diyos ay makakasama po natin, tayo naniniwala may Diyos na tumutugon sa ating dalangin sa lugar pong ito. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen? Di ba? Hindi nyo ba minsan naisip? Naghihirap na nga ako 1 linggo, aakyat pa ako dito, pahirapan ko pa rin sarili ko dito. Di ba? Pero kung wala si Kristo sa puso mo, maari yan ang maririnig sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Pero kapag si Kristo tumago sa puso ng tao at makapasok, habang umaakyat, kagalakan niya. Amen. Tuwa ang natatanaw ni Kristo habang umaakyat sa lugar pong ito. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas, malakas na papuri sa Panginoon Hesus. Itong mga tao na kung saan nakapasok ang Panginoong Hesus sa puso po nila, mga taong makikita po natin, hindi binigo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kilala nyo si Abraham? Yung kapitbahay nila, Brother Jojo. Ang lingkod po nito ng Diyos, matatanaw natin yung tago sa pusong pagmamahal meron siya sa Panginoong Hesukristo o kay Yahweh. Amen?
tagos sa pusong pagmamahal. Na ang sabi po ng Diyos kay Abraham, ibigay mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Amen? Pinakamamahal mong anak. Na ang sabi po, ialay mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Amen? Nag-iisang anak yon, mahabang panahon na hinintay ni Abraham na magkaanak. Amen? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kahit matanda na siya, kahit baog yung asawa niya, amen? Hindi sa binigyo ng Diyos sa kanyang kahilingan, amen? Sa kanyang inaasahang pangako po ng Diyos na magkakaroon siya ng anak. At dumating ang oras ng anak na to, sabi ni Yahweh, ihandog mo sa akin. Amen? Dito natin makikita yung salita ni Yahweh, pinakamamahal mong anak, alin ba ang pinakamamahal para sa iyo? Anak o ako? Amen. Yung anak na binigay ko sa iyo o ako na nagbigay sa iyo? Amen. Alin ang mas mahal nyo? Yung ibinigay sa inyo ni Yahweh o si Yahweh? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dalhin mo siya doon sa bundok ng Moriah. 3 araw po silang naglalakbay. Sa loob ng 3 araw, mga kapatid, ano sa tingin nyo po ang nararamdaman ni Abraham? Habang sila po naglalakbay 3 araw, countdown si Abraham, 2 araw na lang. Kinabukasan sabihin ni Abraham, 1 araw ko na lang siya makakasama. Palungkot ng palungkot ang buhay. Amen? Pwede magbago ang isip niya. Amen? Matanda na si Abraham, pwede din naman sabihin ni Abraham nung sandali po na yan, Lord, hindi ko na may pagkakait sa iyo yung anak ko. Ang layo ng bundok na yon, pwede sa likod na lang ng bahay namin. Pero yung pagmamahal ipinapakita sa pagsunod. Amen. At napapatunayan ang tunay na pagmamahal kung handa ka maghirap para sa iyong minamahal. Amen. Kaya mo yung mga minamahal yung pahirap sa buhay nyo. Mahalin nyo yan. Amen. Kung anong magagawa nyong mabuti, patuloy nyong ipadama sa kanila ang kabutihan pong iyan. 3 araw, mga kapatid sa Panginoong Hesus, pwede magbago ang isip ni Abraham, pero hindi nagbago ang kanyang isip. Handa niyang ibigay yung kanyang anak kay Yahweh. Mapatunayan lang na kung saan yung kanyang pagmamahal sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, tagos sa kanyang puso. Amen. Itong kagandahan dyan. Ang sabi po, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kapag minahal mo ang Diyos na ito, mga kapatid, sa puso mo, tagos sa pusong pagmamahal, hindi mo ipagkakait at handa kang sundin ang kalooban ng ating Diyos, mga kapatid, lagi mong masasabi sa buhay mo, sa saykong may pagpapalang nakalaan. Amen. Hindi ka mapapagod umakyat sa bundok na ito dahil sa bundok na ito ay may nakalaan sa Diyos sa mga taong tagot sa puso ang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, handang sundin at gawin ang kalooban ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Purihin po natin si Yahweh. Mga kapatid, sa mga sandali po na ito, tapat ang ating Diyos. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad para nung sandali na yan, pawiin yung kanilang takot. Amen. Buhayin yung pag-asa na nawawala sa puso po nila. At makikita po natin lahat ng binanggit natin sa Ebanghelyo na ito na umasa sa ating Diyos. Si Job hindi nagbagong pagkilala sa Diyos. Sa bandang huli ng kanyang buhay, lahat ng nawala sa buhay ni Job, binalik ng Diyos. Dahil siya naniniwala, anumang nangyayari sa buhay niya, merong mas magandang nakalaan ang Diyos para sa kanya. At yan ang Diyos na tumawag sa iyo sa lugar na ito. Ang Diyos na gumawa niyan sa buhay po nila, Diyos na tutugon sa dalangin mo ngayong araw. Tumayo po tayong lahat. Sabihin po natin, Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, nananalig po ako nananalig po ako
na ikaw ay buhay na ikaw ay buhay at naririto ngayon at naririto sa aming kalagitnaan. sa aming kalagitnaan. Nakikita mo Nakikita mo ang lahat kong ang pangangailangan. lahat kong pangangailangan. Naririnig mo Naririnig ang aking mga dalangin. ang aking mga dalangin. Nananalig po ako Nananalig po ako na ang kamay mo na ang kamay na mo ipinako sa krus, na pinako sa kamay na handa mo ngayon handa mo ibigay sa akin ibigay sa akin upang ang mga pangangailangan ko upang ang mga pangangailangan ay aking makamtan. ay aking makamtan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, yung kamay na yan, ang kamay na yan, ang dalangin ko, ang dalangin, maramdaman ko ngayon maramdaman ko ngayon sa mga sandaling ito. sa mga sandali. Kausapin niyo at hingin ang kamay na iyan. As we worship in your presence, Ang Diyos na buhay naririto ngayon. Ang Diyos na sinasamba natin naririto sa ngayon. Sambahin mo siya tulad ng pagsambang ginawa ni Job. Sambahin mo siya tulad ng ginawa ni Abraham na pagsamba na inialay ang lahat ng dapat sa Diyos. The Holy Spirit's gentle touch is flowing. Jesus, Yes, Lord. we believe. Narito ka, Panginoong Jesus. Jesus, there's healing in your name. Almighty Father, we lift our hands to you, and we receive the power. We receive the power to heal as you would do. As we worship. As we Hayaan mong dumaloy ang worship kapangyarihan ng Diyos ngayon sa buhay mo. there is healing. Siya ang pupuno sa iyo ng Holy kalakasan. Spirit's Siya ang pupuno sa puso mo ng kagalakan. is flowing. Siya ang magpapagaling sa kantay mo karamdaman. We believe. Nananalig kami, Lord. Nananalig kami kasama ka namin. Nananalig kami narinig ko kami, Panginoon Jesus. Nananalig kami, Panginoon Jesus. Almighty Father, Nananalig kami ibibigay mo ang aming hands gahin. to you, and we receive the power. We receive the power to heal as you would do. As we Patong niyo po ang inyong worship kamay in sa your balikat ng inyong katabi. there is healing. The Holy Spirit gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Sa mga kamay na yan, Panginoong Jesus, palarin mo ang inyong kapangyarihan. There is healing. Kapangyarihan ang kapalo ng lahat ng aming kabigatan sa karanasan. Jesus, we Padaluin mo sa mga kamay na yan ang mga kapangyarihan ng pagkatuhay ng aming Panginoong Jesus. There's healing in your Kapangyarihan na magpapalaya sa amin sa ilang gawa ng kagiman, karamdaman, kaguluhan sa buhay. Jesus, Padaluin mo sa amin, there's Ama, ang healing in kapangyarihan mo. your name. Ipadala mo sa amin ang iyong kamay, Panginoong Jesus. We believe, Jesus. There is healing in your name. Jesus, we believe. Jesus, Lord, nananalig kami, dadaling kami sa aming karamdaman ngayon. Jesus, Nananalig kami na ang aming mga hinihiling na tulong
iyo, ibibigay mo sa amin ngayon. Jesus, Ikaw ang Diyos ng kaayusan. we believe. Aayusin mo, Lord, ang anumang meron sa buhay namin na wala sa ayos mo. There is healing in your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nananalig kami, Lord. Nananalig kami kayo. Hallelujah. There is healing in your name. Inaayos mo, Panginoon, ang lahat sa buhay namin. Inaayos mo ang aming mga mahal sa buhay. Inaayos mo ang kinabukasan ng aming mga anak. Nananalig po kami, Panginoong Jesus. Nananalig po na kami, O Diyos, sa lahat ng kabutihang magagawa mo sa buhay namin. Nananalig kami, O Diyos, sa lahat ng mabubuting panukala mo, Panginoong Jesus. At aming inaangkin namin ngayon na ang lahat na yan ay mararanasan namin. Na ang aming inihiling, Panginoon, para sa aming ikabubuti, ibibigay mo sa aming Yahweh sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po. Dininig mo ang aming dalangin sa lugar na ito. Salamat, Panginoong Jesus. Dininig mo ang dalangin ng bawat isang naririto ngayon, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesucristo. Ama, dalangin po namin. Patuloy mo kaming baluti ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Patuloy mo kaming biyayaan habang kami naririto, Diyos, sa bansa po nito, Diyos, ng magandang kalusugan at kalakasan. Patuloy mo kaming punuin ng mabubuting bagay na aming kailangan, Panginoong Jesus. Higit sa lahat, Ama, tanglawan mo kami na iyong liwanag nang di kami mapawalay o mapalayo sa iyo, dakilang El Shaddai. Dakilang Ama, maraming salamat. Inaangkin na namin ngayon ang aming mga kahilingan. Naangkin ko, Ama, na ang lahat ng kahilingan ng aking mga kapatid, ipinagkaloob mo na sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating dakilang El Shaddai.